Hello mga kasari, good morning and good day. Welcome back ulit dito sa aming tindahan, dito sa ating YouTube channel or sa Facebook page. So, my name is Forest Vlog. Sa bago pa po na nakapanood dito sa video, so nagbibigay po tayo ng mga tips regarding sa pag-manage ng sari-sari store business. Okay? So, 4 years ago na akong nagbablog actually sa YouTube pero hindi ganun ka consistent. Pero dito sa Facebook ngayon, so muling nabuhay. O sabi nga ng iba kong followers, muling nabuhay, no? So, ganun pa man, no? Sa mga nag-ano ng background regarding sa pag-manage ng sari-sari store, kung ano yung sinishare natin, no? So, nagbibigay tayo ng personal experiences at the same time, mga karanasan natin or mga natutunan natin personally sa pag-handle ng sari-sari store business, which is pwede maging helpful sa inyo as a new owner, as a sari-sari store owner. So, marami kasing nag-react din about sa compounding, no? Ko, what if marami daw expenses? What if dyan lahat kinukuha sa store yung mga expenses? Yes, totoo naman talaga yun na every business, lahat ng negosyo, mapa sari-sari store, mapa restaurant, mapa kung ano man yan, is merong expenses. Okay? Sa sari-sari store kasi, hindi lang ganun ka-evident na namamalaya natin na nakukuha na pala yung puhunan natin sa expenses. Why? For example, ikaw may ananay ka, no? May 3 ka daw anak. So, kukuha ng biscuit, kukuha ng candy, kukuha ng shampoo, kukuha ng lulutuin, ng breakfast, etc. without you acknowledging kung ano ba talaga yung expenses na yun, no? So, ibig sabihin, part ba siya dapat ng store operation mo or part siya dapat ng family growing nyo or sa pamilya nyo na dapat bayaran din sa sari-sari store kasi para mag-survive yung store mo. Kung lahat ng expenses mo sa household, for example, lahat sa expenses mo sa regarding sa family mo, dun mo kukunin sa store mo, malamang sa malamang yung sari-sari store mo mawawala ng capital or mawawala yung perang umiikot kasi nga nakakain, nakukonsumo ng family. Pero kung ikaw, negosyante ka, iniisip mo talaga yung store mo na lumaki at lumago, dapat meron kang tinatawag na nag-separate yung store mo at saka sa household mo. Yung iba nga, na sari-sari store owner, yung practice nila, every time na kumukuha sila sa store, ay binabayaran nila. In my case, dati ganun ako, no, nung baguhan pa lang ako. Kasi syempre, kailangan natin makita talaga na kumikita ba talaga yung store. Pero lately, ginawa ko na siya as part of expenses kasi sa negosyo, meron naman talaga expenses and part of that is your daily expenses. Kumakain ka as a store owner or may mga tindero ka, pinapakain mo, part yun ng petty expenses ng store mo. Parang kuryente, tubig, renta, meron na yan, hindi na yan may iwasan. Kumaga part na siya ng store operation. Yun nga lang, kailangan mo i-budget kung magkano. Kasi din, pag nag-overexpend ka, nag-overexpenses ka sa business mo, malamang malulugi ka din. Okay? Kasi nga, once na nag-overexpenses ka sa income mo versus sa income mo, so losses ang katapat doon, ang mababawasan doon eventually is yung capital mo. Okay, pag sinabi natin compounding nga, no, so umiikot-ikot-ikot, nagdadagdag yung capitalization mo dapat para makita mo na lumaki ka or lumago ka. Pero kung masyadong malaki yung expenses mo, malamang ay mababawasan yung capital mo or ikaw eventually ay malugi. So yun yung sagot sa question na yun nga, nagko-compounding ka pero what if lahat daw na expenses dyan kinukuha sa store or lahat, pwede naman actually na merong expenses kasi lahat ng business nga po merong expenses pero you minimize it, put minimum sa expenses na pwede mong gastusin sa store mo para eventually hindi ka malugi and then magtuloy-tuloy yung business mo. Okay guys, thank you so much. I hope you learned something. Medyo garal-gal tayo magpaliwanag. Please like and share my video. Maraming salamat everyone.